pala yung video ng lantarang sinabi ni Robin Padilla na talagang pagka naging presidente si Sara Duterte, talagang kung ano yung ginawa ni dating Pangulong Duterte noon, mas mahigpit pa yung gagawin niya, mga kababayan. So ito talaga po yung lantaran na galawang bobo. Ano po, so ito, i-play po natin. Hindi ako gugustuhin ng maraming tao na maging vice president. Okay. Kasi unang-una, ang hihingin ko, halimbawa lang, ang Buti alam mo. hihingin ko dyan kay, halimbawa, si Inday na maging presidente, pagpapatayin ko ulit ang mga kriminal. Di ba? Para magsama na Talagang utak kriminal tong si Robin Padilla. kami ni Digong. Anong posisyon hihingin mo, sir? Di presidential anti-crime. Parang... Kasi hindi ako ang nababagay dyan. Kasi kahit na ang mga anak ko, na nag-usap kami dyan, nagkaroon kami ng mga pag-uusap dyan ng anak ko. Paano pagka ikaw ang naging vice president? Sabi ko sa kanya, mas magiging mahigpit ako kaysa kay Digong. Bloody Diba? Bloodier. Ilang ba anak pa ni Kasi babae na kaya ang sabi ng mga anak ko, oh no. Delikado. Tatlong babae anak mo, daughters mo? Di ba, 7 po ang anak ko. Babae lahat, di ba? 6 ang babae. Anim babae. Di ba? Opo. So we will expect a bloodbath kung vice president ka, sir. Kasi ako nga lang nagsusulong ng death penalty, ayaw na lang akong pagbigyan. Kasi talagang, ang paniwala ko talaga, masyado na maraming demonyo dito sa ating bayan. Hindi ako... Ayan, hindi daw siya gugustuhin ng mga kababayang Pilipino po natin dahil kapag ka daw naging vice president siya, o kaya maging presidente man itong si Sara Duterte, kung ano yung ginawa ni dating Pangulong Duterte noon, doble pa. Hindi nga lang doble pa, triple pa yung gagawin ni Robin Padilla. Ipagtututumba niya daw yung mga kriminal para magkasama na sila ni dating Pangulong Duterte doon po sa dahig. Pero tandaan po natin mga kababayan, laging may due process po dyan. Siguro hindi lang alam ni Senator Robin Padilla yung salitang due process. Kasi kung sa kanyang pamilya mangyayari yung iniisip niya mga kababayan, ano kaya ang mararamdaman ni Robin Padilla? Gaya nga po ng sabi ko, hindi natin kailangan mga kababayan ng marahas para makuha yung hustisya. Ang kailangan dyan, sundin natin yung proseso para makuha natin yung tamang hustisya mga kababayan nang walang kinikitil na buhay. Pero dito kay Senator Robin Padilla, iba po yung pananaw niya. Di po ba? Iba yung pananaw niya. Kaya nga dapat sa totoo lang, pagdating ng 2028, huwag kayong boboto ng senador na wala sa tamang pag-iisip. At huwag kayong boboto ng presidente na wala sa tamang pag-iisip at walang malasakit sa bansang Pilipinas at sa mamamayang Pilipino. Kasi tao po talaga ang magsasuffer niyan. Mga kababayang Pilipino po natin ang magsasuffer niyan. Kasi pag naging presidente si Sara Duterte, yung yaman niya hindi lang matitriple, baka nga lahat ng pondo o pera ng Pilipinas, baka lahat kurapin ni Sara Duterte. Diba? At baka lahat ng mga drug lord na kaalyado nila mga kababayan magsibalikan dito sa Pilipinas at magnegosyo ulit ng illegal dito habang itinutumba yung mga kababayang Pilipino po natin. Kaya nga kung tutusin mga kababayan, tama lang din yung sinasabi ng iba na dapat magpahinga na sa politika etong si Senator Robin Padilla kasi wala naman nga talagang pag-usad kapag siya ay nasa posisyon kasi hindi naman talaga siya nagtatrabaho. Ano po, so ito, i-play po natin. Sabi dito, Senator Robin Padilla nagbabalak na umanong mag-retire at iwan ang bansa dahil sa bulok na sistema. Ibig sabihin mga kababayan, pagkatapos ni Robin Padillang magpasarap dito po sa bansang Pilipinas, pagkatapos ni Robin Padilla mga kababayan na maging senador at walang silbing senador, pagkatapos niya mag-resign, aalis na po siya ng bansang Pilipinas at iiwan niya ang Pilipinas mga kababayan. So ito, i-play po natin. Kung walang future, bakit pa mag-i-stay? Ganyan ang pananaw ni Senator Robin Padilla sa kasalukuyang estado ng gobyerno. Plano na raw niyang umalis ng bansa at maging dedicated na ama at asawa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joash Malimbay. Talagang para sa akin, kung hindi natin mababago ang sistema ng gobyerno sa Pilipinas, Tama na. enjoyin ko na lang yung asawa ko, mag-ano na lang ako sa mga anak ko. Kasi hindi ako naniniwala sa sistema na to. I'm sorry. Patawarin niyo ako, hindi ko nakikita ang future ng sistema na to. Kasi nga wala kang kwentang senador. Yun yung totoo dyan, Senator Robin Padilla.
Kung may kwenta ka sanang senador, kung nagtatrabaho ka sana, at kung hindi ka sana pro-China, baka umuusad pa itong ating bansa. Ang problema, inasa nyo na lang lahat sa ating mahal na presidente. Yung dapat na trabaho na ginagawa nyo. Di ba mga kababayan? Kasi kung iisipin nyo po talagang mabuti, siya na mismo nagsabi na wala daw pong progreso, wala daw pong pag-uusad dito daw po sa sistema ng Pilipinas. Natural, hindi ka nagtatrabaho eh. 'Di ba? Napaka-inefficient mong senador. Napaka-inutil. Sa totoo lang mga kababayan, ang tagal-tagal na niyang senador pero wala pa siyang yun nga ang pangako niya na federalism, nasa na? Wala pa rin. Hanggang ngayon, buti nga yung pangarap lang ng presidente na 20 pesos na bigas, nagkatotoo. Yung pangako niya na federalism, o bakit hindi niya pa maisakatuparan? Kasi nga mga kababayan, kulang siya sa diskarte at hindi siya nagtatrabaho ng maayos. Napaka-inefficient yung senador. Anyway, tuloy pa natin. Babalak na raw si Senator Robin Padilla na mag-retire sa politika at umalis na ng Pilipinas. O, diba? Sa isang panayam sa Politico Talks ng Billionaire News Channel, sinabi niya na hindi siya naniniwala sa kasalukuyang sistema ng gobyerno. Hindi idinetali ng senador kung anong sistema ang kanyang tinutukoy, pero matatandaan na isa sa mga pinakamatibay na advocate ng federal form of government si Padilla. Sinabi niya rin na dapat na umanong bakit hindi niya total naman advocate siya mga kababayan ng federalism? Bakit hindi niya isulong? Yan ang trabahuin niya. Para kung sakali mangyari man yan, ibig sabihin, meron siyang ligasiya na tatatak sa isipan ng mga kababayang Pilipino po natin. Ngayon, pag sinabing Robin Padilla o Senator Robin Padilla, ang naiisip ng ating mga kababayang Pilipino, nagsusuklay ng bigote, kumakain habang may hearing. Yan ba'y trabaho ng isang senador? ibalik ang death penalty sa Pilipinas. Ako nga lang nagsusulong ng death penalty, ayaw na lang akong pagbigyan. Kasi talagang, ang paniwala ko talaga, masyado na maraming demonyo dito sa ating bayan. Isa na kayo Dagdag pa doon. ni Padilla, kasalanan umano ng iba't ibang international treaties na pinasok ng bansa, kaya hindi umano nagkakaroon muli ng batas kaugnay ng death penalty. Kwento pa niya, naglilibot na sila ng kanyang asawang si Mariel sa mga bansang maaaring lipatan oras na magretiro ang senador. Ito rin daw ang dahilan kung bakit ibinibenta na ni Padilla ang Padilla Museum, ang ancestral home ng mga Padilla na located sa Quezon City. Gusto ko sa Brunei. Natin, Brunei. Oo, ayaw ng asawa ko doon, mainit doon. Sabi ni Mariel, o sige, kung gusto mong matahimik tayo sa Iceland. Nagpunta kami ng Iceland. Ang mahal, pare. Kaya napunta doon sa usapin na ibebenta ko yung bahay. Paglinaw ng senador, hindi fundraising para sa susunod na halalan ang dahilan ng pagbebenta niya ng property. Pero sakaling manalo aniya si Vice President Sara Duterte bilang Pangulo sa 2028, bukas daw siyang gumampan sa isang anti-crime related posisyon. Para sa Hindi naman nanalo si Sara Duterte, mga kababayan. Kasi yung political career niyan matatapos na sa 29, April 29. Tandaan nyo po yan. Lalo na kapag ka na-impeach pa siya sa pangalawang pagkakataon, diyan po sa Kamara. Kasi sa April 29, marami pa mangyayari. Di po ba? Iilang araw na lang. Ano ba ngayon? 26 na, mga kababayan. Tatatlong araw na lang. O apat na araw na lang. O tatatlong araw na nga lang. Diba? 29 na. Marami pa doon mga pasabog na bago. Lalo na kapag ka nabuksan pa yung mga tax record nito pong mag-asawang Duterte. Talagang sirang-sira po si Sara Duterte ngayon. Lalo na't hindi po nila sinasagot yung mga aligasyon na ibinabato po laban sa kanila. Kaya nga paano pa mananalo? Etong si Sara Duterte. Kita nyo nga mga kababayan dito, Soplak, katabi lang ni Atty. Sus Palsis, ito pong si Robin Padilla, Jemmy Bondok, at itong si Nato Pasio nung sinabi niya to. Ito, i-play po natin ha. Pero sa April 29, Bloodbath Part 3, excited ako. Siyempre, pasensya na sa mga kasama ko dito. And then April 27, i-plug ko lang, may debate po ako with Attorney Randolph Libayan at meron akong ipapamukha sa kanya na mapapahiya siya. Yan. Kita nyo mga kababayan ha. Diba kaharap dyan si Robin Padilla nung sinabi niya na excited siya sa April 29. Yung sinasabi ni Sara Duterte ng bloodbath na tumama sa kanya. Kasi talaga mga kababayan, para sa akin, eto pong si Sara Duterte ngayon, hirap na ipagtanggol ang kanyang sarili, hirap na mga kababayang idepensa yung kanyang sarili. Kasi talagang pahiya siya ng matindi dito.
'Di ba? Lalo na ang kanyang ama, mga kababayan, nasa International Criminal Court na, wala na magtatanggol sa kanya. Sino ba magtatanggol sa kanya? Itong sina Panelo na sala-sala ang sinasabi. Na kung saan sinasabi dito na iba ang tinatarget ng International Criminal Court. Ito, pakinggan po natin. Hindi raw usapin ang kaso ni FPRRD kundi ang kanyang nationality. Yan ang paniwala ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo O yan ba yung magtatanggol sa mga Duterte? Iba na ang sinasabi? kung bakit ipinipilit ng ICC ang paglilitis sa dating Pangulo. Rodrigo Roa Duterte. Mukhang tutuluyan talaga ng International Criminal Court ang trial ni former President Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Yan ang tingin ni former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Talagang tutuluyan niya ng International Criminal Court, mga kababayan. Napakatibay ba naman ang ebidensya labang kay Duterte? Talagang tutuluyan yan. Sa panayam ni Panelo sa agenda, may motibo umano ang ICC kung bakit ipinipilit na litisin ang dating Pangulo. They're pursuing targeting the black race. Wala silang dinimandang puti eh. Yung mga, ngayon, brown race. At saka isa pa, yung mga nagsusuporta sa kanila, may mga umaklas na. And America, the biggest contributor, tinanggal na yung kanilang ayuda. Nasabi raw ito ni Panelo dahil kung ebidensya lang naman ang pagbabasehan, walang korte raw ang papayag na ituloy ang kaso na anyay base lang sa spekulasyon at sabi-sabi. Kabilang na ang rhetoric Hindi, matibay nga yung ebidensya, mga kababayan labang kay Duterte, kaya nga magtutuloy-tuloy yung kaso ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga lahat ng apila ng legal team ni dating Pangulong Duterte, lahat po dininay. Ibig sabihin, mga kababayan, kung lahat na dinayan, magtutuloy-tuloy na po yung hearing ni dating Pangulong Duterte, abutin po yan ng ilang taon. Baka dyan na nga siya tumanda at abutan. ni FPRRD nakasama sa inilatag na types of evidence na ginagamit ng ICC para litisin kung responsable ba si FPRRD sa krimen. Kabilang dito ang public speeches and statements ng dating Pangulo, maging ang official transcript ng Presidential Communications Operations Office. Gaya ng isang speech ni Duterte noong 2016 kung saan sinabi nito na tatapusin niya ang problema ng bansa sa droga at krimen sa loob lang ng 3 hanggang 6 na buwan dahil uutusan daw niya ang pulis at militar na pumatay. Samantala, ang matagal ng contention ng Duterte supporters, ang jurisdiction ng International Court sa kaso, ipinilit lang daw dahil gustong manatiling relevant ng ICC ayon kay Panelo. Hindi kasi pwedeng mga kababayan ganyan yung argument niya. Hindi pwedeng ganun. Kaya naandyan dyan si Duterte, mga kababayan, hindi dahil pinupunterya siya ng International Criminal Court. Kung hindi, may nagdemanda sa kanya dyan, sinampahan siya ng kaso dyan ng kapwa natin Pilipino dahil nga nawala ng tiwala sa proseso ng batas dito sa Pilipinas nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kasi sino ba naman dito sa Pilipinas ang babangga sa dating presidente o presidente pa nung mga panahon na yon? Diba? Kaya nga siya sinampahan ng kaso dyan. So kaya siya naandya dyan kasi may kaso po siya dyan at sinampahan siya ng kaso dyan. Yun ang totoo dyan. Kung i-dismiss daw ng ICC ang kaso ni Duterte, lalong hihina ang korte na tinalikuran na umano ng Estados Unidos. Pebrero noong nakaraang taon, nag-impose ng sanctions ang United States sa ICC, kabilang ang blocking of property and assets at suspension of entry para sa ICC officials, employees, and agents dahil hindi daw ito makabubuti sa interes ng Amerika. Ito ay dahil sa pag-iimbestiga ng korte sa close ally ng Amerika, ang Israel. Para sa White House, baseless action ang ginawa ng ICC at targeted din sila sa investigasyon ng korte sa Israel. Isa rin ang Estados Unidos sa hindi kumikilala sa jurisdiction ng ICC ayon sa sanction order na ito ni US President Donald Trump. Samantala, hindi pa raw nakakausap ni Panelo ang pamilya Duterte, pero handa naman daw ang kanilang kampo sa paglilitis. Ayan, mga kababayan Kita nyo, sino ba magtatanggol sa mga Duterte? Yan, sina Panelo, sina Roque. Ano ba si Panelo? Ano ba si Roque, mga kababayan? Di po ba? Kaya alam nyo, sa totoo lang, kaya puro iwas na lang ngayon ng mga Duterte kahit napakarami nilang abogado. Kasi talaga, mga kababayan, may hirapan sila talagang idepensa yung kanilang sarili. Lalo na sa issue po, mga kababayan, ni Sara Duterte. Na talagang naibulgar, naibulatlat sa publiko yung tagong yaman
ni Sara Duterte. Take note, kay Sara Duterte pa lang yun at sa kanyang asawa na si Man Scarpio. Paano pa kaya kung sisilipin lahat ng yaman ng pamilyang Duterte? Baka malula ang mga kababayang Pilipino po natin. Ano po na talagang hindi simple ang pamumuhay ng mga Duterte. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa issue na ito na pinag-usapan po natin? Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po sa sinasabi ni Robin Padilla na kapag siya po ay naging vice presidente or di kaya naman mga kababayan nanalo si Sarang presidente, kung ano yung ginawa dati ni dating Pangulong Duterte ay gagawin ng paulit-ulit ni Robin Padilla at mas masahol pa kay Digong. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan.